Narito na ang PTV Balita Ngayon. Kinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga leader sa APEC Summit na paigtingin ang pagsusulong sa green technology upang mapangalagaan ang kalikasan. Para sa detalye, may report si Alan Francisco live. Alan? Nagsisikap ang pamahalaan sa pagsusulong ng green technology. Yan na Yomi ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring intervention niya sa isinagawang APEC Leaders Informal Dialogue. Ang green technology ay tumutukoy sa mga teknolohiyang may layuning mapanatili ang mabuting lagay o sitwasyon ng kalikasan sa tulong ng mga paraan sa paggamit ng enerhiya. Sabi ng Pangulo, mahalaga ang pagtutulungan at pagsuporta sa luntiang kalakalan at pamumuhunan. Sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Marcos, ilan sa mga akbang nito sa pagsusulong ng green technology ay ang paggamit ng solar energy, windmill at marami pang iba. At yan ang balita mula rito sa International Media Center ng APEC 2023. Naomi. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, paiigtingin na ng Department of Transportation ang seguridad sa lahat ng terminal ng bus. Kasunod na rin ito sa insidente ng pamamaril sa dalawang pasahero ng bus sa Nueva Ecija, kamakailan. Iginiit ni Transportation Secretary Jaime Bautista na dapat ligtas ang sinumang pasahero na nais na bumiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa. Tiniyak ng kalihim na palalakasin nila ang security measures upang matiyak ang maayos na biyahe ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Kasama sa security measures ang pagsasagawa ng security audit sa lahat ng mga bus company. Kasama na ang paglalagay ng mga CCTV cameras sa mga bus o bus terminal at sa loob mismo ng bus. Inatasan din ni Bautista ang mga bus na maglagay ng GPS para sa mabilis na pagresponde tuwing panahon ng emergency. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Patay ang usa ka call center agent nga pasahero human nga maaksidente ang gisakyang modern PUV niadtong Martes sa gabi. Nakuhaan pa og cellphone video ang pagtabang sa mga tao sa mga naangol nga pasahero human kini matumba. Base sa inisyal na investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe sa Labugon Road sa Barangay Basak sa Dakbayan sa Mandawi ang PUV. Misuway sa pag-overtake ang driver sa PUV sa gaunang sakyanan niini og miagi sa kaatbang nga lane. Apan aduna kini kasugat nga laing sakyanan, hinungdan sa iyang paglikay og nawad-an og kontrol sa sakyanan. Patay ang usa ka call center agent nga giilang si Sheila Calo human sa insidente. Matod sa kapulisan, nagkaareglo na ang kabanay sa biktima o ang kumpanya sa PUV o di na kini pasakaan og kaso sa kabanay. Medyo mabilis talaga yung takbo niya. Tapos pagdating niya doon sa may Basak area, Labugon, he attempted to overtake another vehicle. And then nung nasa opposite lane na siya, may nakasalubong sa sasakyan. So umiwas siya ngayon. Tapos sa pag-iwas niya, he lost control of the vehicle. Bumangga siya doon sa nakapark na isang sasakyan, isang sedan. At nung pagkabangga niya, he lost control of the vehicle, leading na natumba yung buong modern jeep. Samtang sa laing bahin LGU sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na sab sa posibleng pag-abot sa pag-uwan sa mga musunod nga adlaw sa Dakbayan. Usa ka clearing operation ang gipahigayon sa mga personnel sa City Hall sa Lahog River. Agi kini sa pagpangandam sa mga pag-uwan nga posibleng masinati sa mga musunod na adlaw. Gipanangtang ang mga debris sa sapa na posibleng makamugna o clogging sa sapa o mamahimong makapasaka og dali sa level sa tubig sa sapa. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Tekang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media accounts at PTV page. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.